tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Nakatulog ba ako? Ang bigat-bigat ng taon ko. Paano ba to? Hindi ako nakasayaw. Siyak na hinahanap ako. 5 lapad kayang bibigay sa akin ni Mama Sang pagkatapos ng dance number ko na yon. Pero, teka, nasan ako? Hindi to yung inutulugan namin sa klaba. Bakit parang ang tahimik? Saan ako naroon? At, nasa kama pala ako. May katabi ako. Sino to? Parang ito yung hapon na nag-abot sa akin ng isang lapad. Bakit nandito siya? At bakit kami magkatabi sa isang kama sa kwarto ito? Wake up, Rene. Why are you here? What are you doing here? Don't ask question. It must be me who will ask you for another play. Ano kayo sinasabi nitong another play? Oh, Alma. Kumusta ang first time mo? Tricia! What are you doing, huh? We haven't finished yet. Oh, Mr. Hanagata, I have given you your request. Can I have my commission now? Of course. Wait for me outside. After our prayer, I will give you it to you. Tricia, anong ibig sabihin nito? Bakit katabi ko ang hapon na ito, ha? Sumunod ka na lang sa sasabihin niya. At hindi lamang isang lapad ang ibibigay niya sa'yo, kundi marami pang lapad. Walang hiya ka talaga! Napakawalang hiya mo! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano? Hindi pa rin tumatawag si Elma hanggang ngayon. Oho, noong pang isang linggo ang huling niyang tawag sa akin. Nagtataka na ako. Sabi niya sa akin nung isang araw pagod daw siya sa kapapractice. Hindi kaya sobra lamang siyang napagod, kaya hindi siya nakakatawag. Ay, siguro po. May tao po. Malamang, si Migs na yan. Pagbuksan mo ng pintuan at ihahanda ko na ang tanghalian natin. Dito na kamo siya manananghalian at ang paborito niyang ang niluto kong ulam. Opo. Migs, ikaw nga. Tama ang hula ni Tita Miling. Halika, pumasok ka. Kahit hindi na. Sandali lang naman ako Tatanungin ko lang sana kung tumawag na sa'yo si Ella. Hindi ba nga Ikaw, tinawagan ka na ba? Siya nga pala. Pwede ba akong samahan na ngayon? Saan? Sa bar. Ano? Sa bar? Anong gagawin mo doon? Wala. Iinom lang ako. Nagdadrama ka na naman, ha? Hindi ba't gusto mo rin ang nangyari sa inyo? Walang hiya ka! Manloloko ka talaga! Anong niloko kita? Binigay ko naman sa'yo ang perang nararapat sa'yo. Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin! Pwede ba, Elma? Huwag ka nang mag-inarte.
Pera lang naman ang habol mo dito, hindi ba? Wala sa usapan ang nangyari kagabi sa akin. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Bayad ka naman ah. Balita ko nga 5 lapad ang binigay sa'yo ng hapon na yun. Nagustuhan mo ba ang performance niya sa kama? Bastos ka! Ako? Bastos? Dapat ka ngang magpasalamat sa akin dahil binibigyan kita ng customer. Walang iya ka! Isusumbong kita sa kinauukulan! Talagang isusumbong kita! Ako? Isusumbong mo? Saan? At kanino ka magsusumbong? Alam mo ha, payong kapatid lang ha, ang magsumbong ang huwag na huwag mong gagawin. Dahil papunta ka pa lamang sa istasyon ng pulis, ay deadball ka na. Alalahanin mo, nasa ibang bansa ka at wala ka sa Pinas. Kaya kung ako sa'yo, dumito ka na. At least kahit paano ay kapwa mo kami Pinay ni Mama Sang. Dahil sa oras na umalis ka sa kustudiya namin ni Mama Sang, pupulutin ka lang ng mga Hapones dyan at baka malala pa ang gagawin nila sa'yo. Manloloko ka! Ang sabi mo, cultural dancer ang trabaho ko dito! Elma, sa panahong ito, hindi na importante kung anong klaseng trabaho mo. Ang importante ay malakas ang kita mo para madali kang yumaman. Aanhin mo ang magandang trabaho kung hindi mo mabili ang luting pinapangarap mo. Maging praktikal ka, Elma, para madali kang yumaman. Oh, Mama Sang, bakit? Si Elma, paghandain mo da. Dahil siyang unang-unang sasayaw, daw humut-hubad mamayang gabi. Oo. Oh, ikaw daw ang pambato mamayang gabi, Elma. Tiyak, natiba-tiba ka na naman. Nakakabiging kapaligiran. Pero para ko pa rin naririnig ang mga sinabi sa akin ng inay ko at kay Mings. Pero ngayon, paano ko sila harapin? Ano ba ang mga iharap ko sa kanila? Ano? Tama na yan, Migs. Lasing na lasing ka na. Hindi ako lasing. Nakainom lang ako. Oo na. Nakainom ka lang. Basta iuuwi na kita. Dahil ilang buti na ng beer ang nainom mo. Bakit gano'n ang kaibigan mo? Bakit niya ko iniwan? Sabi niya, mahal niya ako. Pero bakit gano'n? Mas mahal lang ba sa kanyang pangarap kaysa ako ng nobyo niya? Bakit? Alam mo, mahalaga pa sa kanyang pangarap kaysa sa akong nobyo niya. Gusto ko na talagang mag-asawa. Kaya kung anong sasabi mo, ikaw na lang yung pakakasalan ko. Ano? Lalaking ito, oo. Lasing ka na nga. Hindi mo na alam ang sinasabi mo. Alam mo sinasabi ko, Lani. Gusto ko sa babae, simple lang. Magarap man ako pa rin yung bibigyan niya ng importansya. Hindi yung mga kung anong pangarap niya. Halika. Iuuwi na kita sa bahay niyo. Kung ano-ano na lamang ang sinasabi mo
Elba, Mama Sang, ikaw pala. Ang aga mo yatang pumasok ngayon. Hindi ba dapat? Medyo nanibago lamang ako. Sa lahat ng babae dito, ay ikaw lagi ang late pumasok. Noon yon, hindi na ngayon. Iba yatang tabas ng dila mo ngayon, Elba. Pero gusto ko yan. Bakit nga ba maaga kang pumasok? May kadate ka ba? Pinapaalala ko lang sa'yo. Pwede ka makipag-date basta tapos na ang trabaho mo dito. Alam mo ang trabaho mo dito, Elba. Huwag kang mag-alala, Mama Sang. Pumasok ako ng maaga para makarami ako ng customer. Yan ang gusto ko sa babae. Panapad! Walang hiyang trick siya yun. Paano na ako ngayon? Nakuha ng pagkababae ko. Pero hindi ko pa rin naaabot ang mga pangarap ko. Oo, tama na yan. Siya nga pala. Bakit hindi mo gayahin si Trixia? Na? Ano? Na bukod sa trabaho niya sa club dito, ay nangungumisyon pa. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mama Sang? Mag-recruit ka rin para bukod sa kinikita mo sa akin sa club dito, ay may commission ka pa. Habang bata ka pa, ay gawin mo ang itinuturo ko sa'yo para madali kang yumaman. Ang bango-bango mo talaga, Elma. Kailan ko mabasulungan na ito? Mag-aapat na buwan na siguro. Ay, ikaw. Bago ka yata sa club na to. Oo. Dumawag ang barko namin dito sa Japan at tulad ng dati. Binibigyan kami ng aming kapitan ng isang araw at isang gabi para magliwaliw. Oh, sa barko ka pala nagtatrabaho. Oo. Teka, wala ka ba bang plano na umuwi sa Pilipinas? Meron din. Pero hindi muna sa panahon ito. Dahil wala pa akong masyadong ipon eh. Ganun ba? Oh, paano ka naman napunta rito? Nabiktima ako ng human trafficking. Kababayan pa man din natin. Kaya napasubo na rin na lang ako. Lubos-lubusin ko na lang. Papasukan ko ang lahat ng pwede kong pagkakitaan. Ano kaya kung umuwi ka na lang? Hindi. Uuwi lamang ako doon kung maraming na akong pera. Para nawala man ang aking karangalan, babawi naman ako sa kayamanan. O sige, tutulungan kitang magkapag-ipon kagad. Bibigyan kita ng malaking halaga kapalit ng servisyo mo. Ano? Ayun ka. Oo ba? Basta ba, tama ang presyo. Kula ko! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Mabuti naman. nadama ko Kahit papaano, may napadpad na Pinoy dito. Kahit papaano, naibsan ang pangungulila ko. At ang laking magbigay ng Pinoy na yun, Marami siyang dinaig na Hapones. Pag mayaman na ako, titingalain ako ng mga tao. Hindi bale. Ako lang naman ang nakakaalam ng nangyari sa akin. May mukha pa akong iharap sa amin kung sakaling uuwi man ako. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, pare? Hindi mo na ba mahal si Elma? Kung sa mahal
Mahal ko siya, pare. Pero, ano kung pagmamahal ko sa kanya kung matanda na ako? Wala pa akong anak. Kailan bang sinabing pag-uwi niya dito sa atin? Yun na nga eh. Walang kasiguraduhan kung kailan uwi. Lagi niyang bukang bibig kasi. Mag-iipon pa raw siya. Bakit hindi mo siya bigyan ng ultimatum? Binigyan ko siya ng ultimatum, pare. Pero sagot niya sa akin. Kung hindi raw ako magkapaghintay, maghanap na raw ako ng ibang babae. Kaso, na mga panahon yun mahal na mahal ko pa rin siya. Anong ibig mong sabihin na sa mga panahong yun? Ang ibig mo bang sabihin sa panahong ito, mayroon ka ng ibang napupusuhan? Meron na, pare. Talaga? Sino? Si Lani. Ano? Si Lani? Oo. At nakita ko sa kanyang hinahanap ko sa isang babae. At siya yung pangarap kong magiging ina ng mga anak ko. At kahit kailan, hindi niya pinaramdam sa akin na hindi niya ako mahal. Kaya siya yung babaeng napili ko. Congratulations, Migs. Sa wakas, ikinasal ka rin. Congratulations, Lani. Mapalad ka sa kaibigan kong to. Tapat kong magmahal ito. Oo nga eh. Nahirapan ako sa panunuyo sa kanya eh. Paano pare? Doon tayo. May bridal table ka? Ika. Ako palang magiging best man ng mokong na to. Akala ko siyang magiging best man sa kasal ko. Tagal mo kasi. Bagal mo. Kaya kinunahan na kita. Hindi ko pa nakikita si Inay at Lani na siyang sinabi kong susundo sa akin sa airport. Teka, sa banda ron. Maraming naghihintay sa banda ron. Maglalakad-lakad ako sa banda ron. Tiyak na matutuwa si Migs nito. Ano kayang sinabi ni na Inay at Lani sa pagluwas nilang ito? Alam kaya ni Migs na susundin ako ni na Inay at Lani sa airport? Teka, si Inay yata yung palingalinga. Hinahanap ako. Ang mabuti pa, lalapitan ko siya. Teka, si Inay nga. Pero parang nag-iisa siya. At hindi ko nakikita si Lani. Hindi kaya bumili lamang siya ng pagkain? Siguro nga. Ang mabuti pa, lalapit na ako. Dahil hindi pa ako nakikita ni Inay. Mag-isa lang talaga si Inay dahil hindi ko nakikita si Lani. Teka, tatawagin ko. Inay! Inay! Oh, anak! Salamat at umuwi ka na. Inay! Ayun yung van Inay, na kumusta na nirintahan po ko. kayo? Ito, mabuti. Si Lani nga pala. Bakit hindi niyo siya kasama? Hindi ba sinabi ko sa inyo na dalawa kayong susundo sa akin para may kasama kayo? Alam niyo, Inay, marami akong pasalubong sa inyong tatlo. Pero syempre kayo ang pinakamarami. Kumusta nga pala si Migs, Inay? Tiyak na matutuwa yun pagkakita sa akin sa bahay. Anak, may dapat kang malaman. Na ano yun, Inay? Mukhang mas excited kayo at hindi na ninyo mahintay pa ang pag-uwi ko sa bahay. Anak,
May asawa na si Mix. Ano? Oo. At sila ni na kaibigan mo ang kanyang pinakasalan. Hindi totoo yan, Inay. Hindi totoo yan. Ilang beses kanyang pinuwi. Pero tumanggi ka. Hanggang sa mahulog ang loob niya kay Lani na laging umaalala sa kanya sa mga sandaling nalulungkot at nangungulila siya sa'yo. Hindi, Inay. Hindi magagawa sa akin ni Mix ito. Mahal na mahal ako ni Mix, Inay. Sabihin niyo sa akin. Hindi totoo yung sinasabi niya. Hindi totoo. Hindi totoo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Hindi masama ang mangarap. Pero kung ang pangarap na yun ang siyang unti-unting sumisira sa atin, ay hindi ito mabuti. Bagkus ay nakakasama ito. Dahil ang kapalit ng pagmamahal sa pera ay ang walang kabusugang paghahangad sa pera. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madicten, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong